pagkain daw kung aning kabombong, kaya daw. At siya hindi ang place sa Sabado ay sa Accommodation Establishment University of Northern Philippines Hospital. Agyaman ng unang itipalang hindi tayo kanina, dari Bukurado, agyaman na kin Dr. Barry Bilambon, and Dr. Nina Reyes, itipalang medical na kanya sa mga saon. Iti may pagkat iti National Nutrition Month at ang July. July Manen. So every July, we celebrate National Nutrition Month. So tatanga 2026, iti tema iti detoy nga celebration kay nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. So dabas iti prepare ko nga presentation para ka detoy nga panang invite ka kanya. So ako agyaman ako na ako iti oras yung manggene kaya sabi ko mata ada iti maaga tayo kada iti na presentation na natin pasensya kami tahanan ka maka-attend ka live sa commitment ko so nakita nga i-record ko lang yung na presentation tapos at damit na ang mai-share ko about nutrition. So, debit at July 2026, with iti tema na share. Ayan, kita na ba? Kita na yung presentation ko. Ayan, so nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. This is the 52nd Nutrition Month na sineselebrate natin. So, akalain nyo nasa 50 years na tayo nagsiselebrate ng Nutrition Month na July. So, ngayon, ayan, so ngayon 2026 po, National Nutrition Month, kung nakikita niyo dyan sa logo, half po niyan ay yung earth, tapos yung isang kalahati po niyan ay yung basket na adanagyan na ikan, saba, tarong, danom, inapoy, labanos, karabasa, at malunggay. So, this logo depicts the tema tayo month that celebration humanity, climate resiliency month. So, parang double celebration siya. Nutrition month, in celebration with the resiliency month. So, di ba, gamitin tatangan hindi na tawin, hindi na palpalabas na tawin, ang dami nangyari different disasters na naging naglaylayos, naging init, at sa rumunda, nakaamamak yung mga kasama sa kayo. So, masapoy na agridam kayo, masapoy na maging healthy kayo, masapoy na alagaan kayo, nutrition kayo, tapno maiwasan tayo ng pinakatawin. So, tagtanga-tawen, bale, ada iti mapaspasama ka, or ubrain kayo, na dati countries nutrition program. So, every 5 years, naggagawa po ng plano ang ating gobyerno para po maisagawa yung mga program sa ating po, sa kanya-kanyang barangay po, sa lahat po ng bahagi ng Pilipinas. So, every 5 years, ginagawa po yung Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028. So, hanggang 5 years po siya hanggang 2028. So, ito yung nagsisilbi na framework ng ating bansa para po mapakunti yung mga yung mga malnourished na mga bata, mga adult, mga matanda. Lahat po tayo mga Pilipino. So, yung ating nutrition month po ngayon, sinusuportahan po yung goal ng ating PIPAN na ensuring nutritious diet
for all through healthy, resilient, and sustainable system. Masta po tayo iti mayat na food system ti pangalaan iti makana iti safe and healthy. Tapno dumano mo lang kayo na kayo healthy, makan kayo nga safe and healthy, at parin kayo nga healthy individual. So tapno na food productive ka nila di ekonomiya iti siya. Yan. So why this year's theme? So healthy diet depends on more than food choices. They depend on healthy and with agricultural lands and fisheries. So dapat ipagdalat pa kumarin maapit tayo nga gusto nga makan. Kasi awan di maapit kayo, awan di maanak kayo, nung nabagyo, kumaamin, nagigipulpulal kayo, yung nagpintinit, yung minamalita, nga haan nga, kanta yung maaaral, nagiging makan kayo, kaya nga safe, nagiging kami ng kayo, syempre, nabali kayo nga, protected natural resources and stable climate. So sana po wala masyado wala pong mangyari na mga ganitong kalili na pasama sa mga kadalayan. Sana po wag na rin ang pangyari sa atin. Kasi as climate change and environmental degradation threaten these foundations po, protecting nutrition also means protecting the systems. Nagiti pangalalaan kayo, nagiti pag-distributan kayo na makasustain kayo. So, yan na the objective na katawin. We create greater awareness po tama mo tayo iti importansya iti sustainable na system tayo katawin dagiti sistema tayo iti makan from the production yung gana tayo panag-distribute, panahilakon, panag-pad from farm to table po. Yan, dapat-practice po natin, na po promote natin yung human nutrition and environmental sustainability. Next po, inform the public on the impact of climate change on food systems and nutrition. As well as po yung ating mga dietary practices, kung anong mga ginagawa natin, kung paano po tayo, kung kumakain ba tayo ng tama, nutrition, healthy. Inspire healthy and sustainable food choices and practices. Revitalize multi-sectoral action for nutrition and environmental nutrition. Kasama po natin ang mga LGU, ang mga barangay, at inaanyayahan po natin sila na bigyan po tayo ng or mag-invest po ng pondo po para sa mga nutrition program para po ma-implement natin ang mga ayos, para matulungan po natin yung mga bata, mga matatanda, lalo na po yung mga at-risk na population group, yung mga buntis, yung mga lactating mothers, sana po yan po matulungan po natin. Inaanyayahan po natin yung mga gumagawa po ng mga policies, yung mga nagde-decide po ng mga pondo, sana po tulungan po tayo para mabigyan ng pondo ang ating nutrition program po. Kasi kung healthy po yung mamamayan, yung mga tao po, nagigitelo, nagigikakadwata, yung puso, siyempre mas productive kayo. Mas ma-develop iti economic, mas kumaba ng iti puso. So, ano ti link? Ano ti between ti nutrition, food system, and climate change. So, in summary po, numayag iti pangalaan tayo, iti makan tayo, iti food system tayo, natigtig sa, natigtig mas resilient, kaya iti sistema tayo, iti pangalan tayo, iti makan, naka tayo nga ma-access, mas safe, mas nutritious, kaya iti makan tayo. Kaya, syempre, no nutritious, iti makan tayo, mas improve the nutrition outcome tayo, mas productive, kaya iti kabaranggayan tayo, kaya iti kaprotinsyaan tayo. Mas nalalakada or na nalalaka tayo nga bumanang manangin kasi healthy tayo, makatrabaho tayo. Kaya
No community makatrabaho napigsa mayat iti income na, then mas better po yung community natin. So, kadati nga nutrition month po, hanlaang na dati about the environment, about the resiliency. Kaya't kumet nga i-share niya dagiti mabalin kayo makanen, aglalo dagiti ubintay ka dagiti adult nga nagtrabaho. So, dati nga i-share ko nga another presentation dagiti kanen dagiti ubintay. Lalo dagiti agbapasa. Dagiti iba dagiti yan dagiti paraubing kayo. Diba, no daduma ka handa nga kaya iti mo prepare nga kanen no iti balon da. Ayan, so dati bulilit nutrition niya dagiti mabalinda nga kanen niya dagiti kanen balunen diet aldaw ni merienda. Chicken lumpia and ginulay na mais at malunggay. So, include sliced or chopped vegetables to children's favorite recipes also. Kung naging masaitan. Chicken lumpia or Shanghai ba yan? Yan. So, kaya ito nagitubing, di ba? Naging makrito, naging crispy, naging ah, mayat iti kulay na sa napimpinas sila dagito dagiti present kayo. Ground pork menudo. Yan. So dagiti kabkado tayo dagiti makan, mabaling dagiti colorful, tapno maging creative, mas happy dagiti kids tayo. Dagiti green beans, raisins, carrots, patatas, dagita dagiti sources dagiti iron tapno importante dagita para kadagiti panagtapsel dagiti ubing tayo. Veggie patties with liver. 'Di ba naghilig lang ka dagiti ubing tayo dagiti burgers. So may mayat kung pagbalingin tayo nga healthy by adding some vegetables as pangaligan ko nga dagiti punong ti marunggi, pechay, carrots, patatas, mabalin tayo mainayon. Di burger, agiti homemade patties. Yung saran tayo, so mabalin kami na tayo yun, ketchup na. Tapos liver, mabalin mo nga inayon. Kasi di liver, loaded vitamin A, iron, and vitamin A. Pork veggie embutido. To make celebration healthy by serving recipes packed with vitamins and minerals. So, kaya lagi talaga big. Lagi ti colorful nga makan, healthy. Mabalin mo nga ikanda ita iti itlog, carrots, mabalin mo nga na yun ng iti other nga gulay. Tapno adala sa iti na yun nga nutrients na si kanenda. Fish fillet and potato soup, mayat na crispy. Potatoes are higher in vitamin C, which allows iron from plants to be absorbed better by the body. So, nalakha nga ma-absorb dayjay bagi tayo deji iron no ada iti katwa ng vitamin C. So, mapalin nga nayunan tayo dagiti kamuti agiti nalinta nga kamuti, mabalin ti kamuti Q, mabalin pa'y dagiti patatas na inayon ko makasapaligan mo agpatit kat itlog inayon ti patatas mabalin dayjay kasi tulungan na nga ma-absorb di bagi tayo deji iron. No sweet and sour meatballs. So, at least, di ba, kaaya-aya sa mata, kaya tanong ka. Mabalin mo pa yung the meatballs, mabalin mo pa yung iaramid niya sa ito, then freezer mo, mabalin mo ito nga,
iluton to the other day, the other week. So, mabalin mo nga in-inoten na rin. So, meatballs, mabalin mo na yung pinya, bell pepper, carrots, yan. Yun yung mga usually na ina-add natin sa mga baon ng mga kids para at least mas nutritious po. At sources po ng vitamin A for healthy skin tubes po. Ground pork picadillo soup with vegetable tempura. So, dagiti nga dagiti dumakat na pilipida hanggang kaya kaibigan kasi talagang dapat maging creative tayo mga nanay, mga manis, kung paano natin lulutuin yung pagkain na in such a way na madadagdagan natin ng nutrients yung pagkain nila kahit na paunti-unti. Tsaka colorful kasi mas gusto ng mga bata. Yan. Tsaka may kanin, yan. Kunwari, yung itong pikadillo po. So may karne na po yan, may gulay na, may patatas na, pwede mo pang lagyan ng pagkain. So at least na-i-incorporate mo siya. Tapos yung mga gulay, pwede mo gawing vegetable fritters o kaya tempura para at least maingganyo sila na kainin. Ayan. So, para sa mga adults naman po, another presentation po siya. So, yung sa adult naman po na nutrition tips natin, sasamahan po natin yan ng physical activity, tsaka kung paano yung mga measurement, ano yung gagamitin natin measurement para malaman natin kung gaano kadami yung kakainin. Walk to wellness. Adult nutrition tips. So, ano po ba yung tatlong pundasyon ng kalusugan? So, exercise, attitude o yung mindset po natin at syempre ang nutrition. So, itong Pinggang Pinoy po, pinapakita lamang po nito as a visual guide po para mas madali natin masundan. Half po ng plato ay gulay at prutas. Yung 1/4 po niyan, yung grow food, yan yung sources ng ating protein. Pwedeng yung isda, pwedeng yung manok, pwedeng baboy, baka, mga bukol, utong, balatong, beans, garbanzos. Yung raw food naman po o yung carbohydrate, yan po yung mga pagkain na gaya ng kanin, whole wheat bread, kamote, patatas, breads, other noodles, fresh noodles, ganyan po. So ano po ba yung macronutrients? So ito po ay tatlong klase ng macronutrients na kung saan ay nagpo-provide po ng nutrients sa ating katawan. Yan po yung carbohydrate, yung protein, at yung fats. Yung carbohydrate po, yan po ay nadi-differentiate natin or may dalawang klase po yan. Complex carbohydrate at yung simple carbohydrate. Yung complex carbohydrate po, yan po yung mas matagal na matunaw sa o ma-convert na asukal sa ating katawan. Yan po yung mga kanin, mga tinapay, saging, kamote, mais, at patatas. Yung mga simple sugars naman po, yung mga madaling ma-convert o matunaw na asukal sa ating katawan, mga ibang klase ng prutas, honey, candy, donuts, cake, lang. Itong mga simple sugar po, ito yung mga dapat natin limitahan, lalo na dagiti ada iti ng ating sugar na dagiti diabetic. So, iniiwasan po natin yan. Mas prefer tayo dagiti complex carbohydrate na nabaybayag na
matunaw nga sugar dito lagi kayo or dagiti pa nag-spike na yung iti sugar kayo. Protein. So, dagiti animal-based protein. Dagiti ikan, itlog, gatas, manok. Yan. Ang plant-based protein naman, dagiti bijay agda po iti mulmula, dagiti nuts, peanuts, almonds, um, soya or tofu, dagiti beans, yan, mga almond milk. Yan po yung mga plant-based protein po. Mas better po ito na pagkukunan po ng klase ng protein lalo na sa mga kamag-anak natin, mga kilala natin na may mga kidney disease po. So yung fats naman po, ito yung mga good fats. So avocado, mga nuts, sesame seeds, olive oil. Yung peanut butter po okay din po siya lalo na po sa mga bata na pangmeryenda nila, pwedeng gawing sandwich, pero hinay-hinay lang po ito pag sa mga diabetics po kasi medyo mataas po ang asukal nito. So yung fats naman po na kunwari, mga chicharon, mga butter, mga ano, ito po yung medyo iwas-iwasan natin. Lalo na po pag mataas yung ating cholesterol. So ito yung summary po ng ating macronutrients. Yung good fats, bad fats, ibig sabihin po niya, lalo na po, ito ay mahalaga po lalo na sa mga diabetics po. Tinitignan po kasi natin dito yung glycemic index o yung biglang pagtaas po. Ito yung kunwari mga matataas na na glycemic index po sa mga pagkain po, yung mga simple sugars po, o kaya yung mga mangga, grapes, yan. Yan po yung mga mataas ang high glycemic index po. Ibig sabihin yan, mas madali pong mag-spike yung sugar natin pag kumain po tayo ng mga ganyan sa mga simple sugar foods. Yan, so ano ba yung klase ng diet na pwede natin gawin o pwede natin gamitin para po mag-weight loss? O kaya pwede rin po ito para sa mga may hypertension. Yung DASH diet po kasi ibig sabihin ay dietary approach to stop hypertension. Pero ginagamit din po ito para sa mga gustong magbawas ng timbang. Ginagamit din po ang DASH diet sa mga may metabolic syndrome, yung type 2 diabetes, sa mga may PCOS, tsaka sa mga postmenopausal na weight gain. So ano po ba yung mga pwede natin i-modify sa diet natin para po mapababa yung ating blood pressure o mapababa po yung ating timbang? So kumain po ng maraming prutas, gulay, tsaka yung low-fat dairy foods. Cut back on foods na yung mga matataas sa saturated fat, matataas sa cholesterol, tsaka mga trans fat. Kumain din po tayo ng mas marami sa whole grain foods, mga isda, mga manok, at mga nuts po. Iwasan lang po natin yung mga maaalat, yung mga matatamis, at yung mga red meat po. So, DASH eating plan. So, nakita niyo po dito sa picture o sa diagram yung mga pwedeng kainin tsaka yung mga pwedeng ilimit po ng mga pagkain. So, nabanggit ko na po yan kanina. DASH eating diet o DASH eating plan, ang benefit po niya nagpapababa ng blood pressure at ng ating LDL o bad cholesterol o ng ating triglyceride po. So, gaano po ba kadami ang servings ng gulay na kainin natin sa isang araw? So, ang gulay po ay full of fiber, vitamins, and such minerals po, gaya ng mga potassium at magnesium po. So, yung isang serving po niyan ay isang tasa po ng gulay pag yung hindi pa luto. Pero pag hindi na, pag luto na po, half cup lang po yung isang serving niyan. So, 2 to 3 cups per day po yung kailangan natin kainin po sa gulay. Sa prutas naman po ay 4 to 5 servings o 2 to 3 pieces po ng prutas po. Kunwari po yung saging, digimorosa, may isang piraso,
may sanga apple, may sanga orange, tinggalat at malam. So, 4 to 5 servings o 2 to 3 pieces po. Depende po kung gaano kalaki yung prutas o kung gaano kadami. Pwede rin po itong gamitin na yung pang baon natin, pang snack o kasama dun sa kakainin po natin ng kunwari sa big meals natin na breakfast, lunch o dinner. Sa grains naman po, 6 to 8 servings a day. So, mag-focus po tayo sa whole grains. Yan po yung mga brown rice, mga whole wheat na pasta po. Mga products na labeled as 100% whole grain, yung mga oatmeal din po. So, low-fat dairy, 2 to 3 servings a day. So, ito yung mga gatas, yogurt, cheese. Sources po yan ng calcium, vitamin D, at ng protein po. Iwas-iwasan lang po natin yung pagkain po ng mga yung araw-araw pagkain ng cheese kasi medyo mataas po yan sa sodium at cholesterol po. Lean meat, poultry, and fish. So, nasa 6 servings or fewer a day po. So, parang nasa 2 palad po yung kakainin natin sa isang araw po. I-trim lang po natin, tanggalin natin yung mga matatabang parte po ng kanin. Mas maigi po na ang klase ng o yung method ng cooking natin, ito yung nagigidinundang, nadugwan, yung mga green po. Nuts and seeds and legumes. So, 4 to 5 servings a day po. So, ito yung mga almonds, mga seeds, kidney beans, green peas po. So, ang ibig sabihin po ng 4 to 5 servings po, kunwari, sa peanuts po. So, parang dito sa heat lang po ng palad po na ganito, pagka natanggal po yung shell niyan o na ano po siya, isang hipin po na kutsara po yan. Pag yung sa mani o yung peanuts. So, isang serving po yun. Sa fats and oils naman po is 2 to 3 servings a day o nasa isang kutsara lang. So, ito yung fat po kasi is nakakatulong po siya para ma-absorb po yung mga essential na vitamins na sa ating katawan. So, ito yung A, D, E, and A. So, ito po mostly mga vitamins na antioxidant din po. Sweets, 5 or fewer a day. So, added sugars are kept to a minimum on DASH diet po. So, limit po natin yung pag-inom po ng mga soda, yung pagkain ng mga candy, at paglalagay po ng asukal sa ating kape. Alcohol and caffeine po. So, ito po, iwasan lang po natin para po mapababa natin yung ating blood pressure po. Nire-recommend po ng DASH diet, sa mga lalaki po nililimit po siya hanggang 2 drinks lang po siya. O 2 shot po pag maliit po siya na maliit na yung jigger. Fiber. So, ito naman po, nire-recommend natin na nasa 25 to 35 grams po na fiber yung kainin natin. Ito yung nanggagaling po sa gulay at mga prutas po natin. So, mga nasa more than 3 cups po ng gulay at prutas po yung makakain natin. Makakakuha po tayo ng 25 to 35 grams po ng fiber. So, ito naman po mga minerals, mga vitamins, yan po yung mga importante po sa atin. So, paano po ba natin gagamitin o paano natin malalaman yung sukat ng pagkain? Magagamit po natin yung ating kamay po. So, yung isang palad po, ganyan, tapos isang kamao, tapos yung thumb po natin. Yan po yung gagamitin natin. So, ang dulo po ng daliri ay katumbas ng isang kutsarita o dami ng mantikilyo po. Sa isang palad naman po, ito yung tamang laki po ng kanin. So, 3 hiwa po yan o 3 matchbox size po. Yan. So, yung hinlalaki naman po, yung buo na hinlalaki, isang kutsara na po ito. Kunwari din sa mantika. Pero kung itong maliit lang po, yung dito may kuko, isang teaspoon lang. Pag itong buo, 1 tablespoon.
Sa isang palad po, katumbas niyan ay 3 serving po ng protina. Ang 3 protina po ay katumbas din ng isang pakete ng baraha. So, ganyan po yung size niya. Sa isang palad po ay 3 protina, pwedeng baboy, baka, o isda. Ang isang kamao po, ka-size niyan isang prutas, isang serving na po yan. Isang kamao, isang tasa din po ng gulay. Isang kamao, isang tasa din ng noodles. So, half ng kamao, half na serving po ng patatas. Tapos yung half na kamao po, half na serving ng kanin. So, yung isang kamay po na tip na sinasabi ko kanina, o half na tasa, o pag natanggal yung shell, isang kutsara lamang po siya. Nung mali, okay guys. Yung isang hinlalaki, isang kutsara. Yan, so punta naman po tayo sa physical activity. Gaano po ba o gaano katagal yung pwede natin gawin na exercise? Yan, so adults need at least 150 minutes of moderate intensity activity per week. So brisk walking, 30 minutes a day, 5 days a week. So ito po yung katumbas na calories na mababurn natin pag, kunwari pag naglalakad tayo, nasa 140 calories po pag 30 minutes na naglakad. Pag nagsayaw, 165 na calories po. Pag nagbike naman po, 145 calories every 30 minutes po. Yan. So, maraming salamat po at sana po ay marami po tayong natutunan dito sa ating mga slide presentation po. So, thank you so much po at Happy Nutrition Month po sa ating lahat.